Positive Day Delivers, this is Dr. GGD Sunga from my Gains Project. Magandang hapon sa lahat mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc GG Sunga. Okay, so, isang tanong sa atin, 2 days ago pa to. Ngayon ko lang natin masasagot. Paano ba magsimula ng negosyo kung maliit lang ang puhunan? Maliit na puhunan. Marami sa ating mga kababayan gusto na talaga magnegosyo. Actually, nakakatuwa kasi unti-unti namumulat na tayo sa salitang pagninegosyo. Kumbaga sabi nga, nagiging open-minded na tayo. Hindi na mahirap ibenta ang salitang negosyo. Hindi kaya nung araw, negosyo pa, hindi pwede yan, ang hirap niya, di ba? So, pero ngayon, mula sa mga ordinaryong tao, mga nasa middle class, so gusto na talaga nila magka-negosyo. Pero what will happen or how are you going to start your own business kung maliit lang ang punan mo, okay? Pero bago yan, announcement tayo. So, Feb 9, nasa Quezon City tayo. Feb 10, Bulacan. Feb 16, Taytay Rizal. For coaching po yan and vlog ng inyong negosyo para ma-promote ang inyong business, okay? So, kung gusto nyo pong masali kayo dyan, tawagan nyo ako 0939-525-4311. O doon sa malayo sa lugar na yan, but gusto nyo ng one-on-one coaching, message lang din po kayo sa akin, okay? At doon sa mga malayo dyan, pero gusto nyo magpunta ako sa probinsya nyo, yan, message lang kayo, mag-usap po tayo. Alright, so paano mo magsimula kung malit lang negosyo mo? So, number 1, nakikita ko dito, sabi nga natin malaga, start. Kaya nga may bago ako ngayon na tagline, just go for it. Yeah, simulan mo lang, okay? Pero simulan mo nang naayon sa resources mo, naayon sa capacity mo. Okay? So, mahirap yung nangungutang ka, mangyayari pag nangutang ka, ang kinikita mo, pinababayad mo ng tubo. Okay? So, paano ba magsimula ng negosyo kung maliit lang yung puhunan mo? Number 1, mag-start ka sa mga tinatawag na home-based business. Ito muna yung naka-base lang sa bahay. Sa bahay mo muna. So, pwede kang mag-online. Diba? Sa bahay muna. Online selling. So, mag-reseller. Basta diyan ka lang muna sa computer mo, may computer ka naman, may laptop ka, o may cellphone ka, kaya mo. Okay? So, hindi mo kailangan ng malaking puhunan sa online selling. Okay? So, second, using your skills na nandyan na, or develop na, nandyan na siya. So, for example, you are into cooking, so mag-order ka muna ng mga kakanin. Mag-post ka sa FB mo na kung kailangan ng pansit, malutong ulam, pwede ka, you're using your skills. Or kaya cakes, di ba? Ang dami kong napuntahan na nagawa ng mga dream cakes, di ba? So, nagkakaroon sila ng negosyo, kumikita ng mga at least 20,000 a month, di ba? So, additional, meron silang negosyo, nasa bahay lang sila, okay? So, you use your skills kung ano yung pwedeng, pwede mong i-serve, di ba? Sa mga tao, sa mga nangangailangan na, or alam mo, kaya mo namang gawin, you can provide to your, sa mga tao sa community mo. Basta, gamitin mo ang social media to market. Okay? So, pwede ka rin naman na parang yung on-call, like, you are into photography, di ba? So, may camera ka, so, may mga wedding, birthday, prenup, and everything. So, di ba ngayon lahat na sineselebrate, di ba? Kailangan mo official photographer, videographer. So, mga on-call basis, pwede ka. Di ba? Pwede kang magpunta, di ba? Or, so, lagyan mo lang, di ba? So, kagaya nung kaibigan natin, may pangalan tapos photography. So, Alex Photography, yan, di ba? So, kung pwede ka rin naman sa tutorial, pwede ka basta on-call na kaya mo, doing MC, di ba? So, later on, i-register lang naman yung pangalan ng ano mo, pwede, di ba? So, kung gusto mong anong pangalan mo sa iyong maliit na kumpanya. Para sa atin, ngayon, i-register natin kasi gusto ko talaga kasi I can change ang title natin Kaya pinalitan ko. Naka-register po tayo yung GDS, pero ngayon gusto ko talaga I can change. Tingnan natin kung ubra na ngayong 2019. Okay? So, ito yung mga sample ng home-based business. Kung maliit yung puhunan. Okay? So, pwede ka rin dyan, yung mga retailing, nagre-retail ka, mga sari-sari store, di ba? So, basta nasa bahay lang, lagyan mo ng bigasan and other items na pwede mong ibenta. So,
Kung isa pang paraan, kung maliit ang iyong puhunan, gusto mo talagang magnegosyo, kung hindi pwede sa bahay, you can get to, pwede kang magkaroon ng, hindi mo nakikita dito, business partner. Nakikita ko siya, wala akong nakikita masama dito. Di ba, na-discuss ko na kung paano kailan ka maipag-partner sa isang negosyo kung kulang resources mo, kulang skills mo, o wala kang lugar, di ba? So, kung may missing dyan sa tatlo na yan, ba, kulang lang, konti lang po ko, Doc G, pero gusto ko tong negosyo na to. So, you can talk doon sa mga kaibigan mo na may enough resources pero wala silang idea. Okay? So, or third, pwede rin naman, kung malit ang ang punan mo, third, pwede mo na gawin, you go to co-op na mababa lang mga loan, di ba? So, wag masyadong malaki. So, para madagdagan ng yung punan. Kung punan talaga yung problema mo, ayaw mo maipag-business partner, pero may idea ka, sobrang galing, sobrang ganda ng idea mo, and it can solve a problem ng yung community. So, by the time apply ng loan sa mga mababa lang, like sa mga barangay, matulong kami, mga co-op naman kayo dyan, I'm sure. So, matutulungan kayo. Okay? So, delivers, yan. So, kung konti ang punan mo, tatlong paraan, mag-home-based business ka, maipag-partner, or you can loan sa mga nagpapaloan na mababa lang ang interest. Okay? Basta malaga, you start it, just go for it sa iyong negosyo. Eventually, lalawak din yan. And kung gusto mo pa ng further coaching, kung paano simulan yan, I can help you. Kung paano ka magre-raise ng funds or kung paano mo didiskartehan niya para magkaas ang punan mo. Okay? So, please share this video sa lahat ng kaibigan mo na gusto magsimula ng negosyo pero maliit lang ang puhunan. Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.